Ngayon nararamdaman ng Lakers kung gaano kalaking kawalan si Marcus Smart sa kanila pagdating sa defensive depth at kita natin kung gaano nawawala sa kontrol nga raw ang moment ng Lakers pagdating sa depensa at physicality kapag walang Marcus Smart na nagsisilbing defensive anchor nila. Hindi lang points o steals ang nawala sa kanila ngayon, nawala rin yung intang and intensity sa defense nila. Si Smart ang nagbibigay ng tone, aggressiveness, stopper sa perimeter para sa mga elite ball handlers, pagputol ng passing lanes, bagay na nagpaparamdam sa buong kalaban na bawal silang maka-free zone kapag may bola at kapag katapat si Smart. Hindi lang daw simpleng wala sa lineup si Smart ngayon. Kapag absent si Smart, base sa data at analysis, may malaking statistical gap sa depensa ng Lakers on versus off the court. Kapag siya ang kasama, halos 11 points per 100 possession difference. Iba yung klaseng pressure nga raw at hustle na dinadala niyan, on ball pressure, deflection, steals, communication, bagay na tumutulong hindi nga lang daw sa isang defender kundi sa buong rotation at defensive scheme nila. Kaya naman yung mga teams na may mabilis na transition offense tulad nga ng Suns ngayon at nag-exploit ng turnover, pass break, ang mas nag-take ng advantage kapag wala nga raw itong si Smart. Kontra sa Phoenix Suns kasi, natalo ang Lakers sa laro, pinalakas ng Suns ang kanilang pass break offense sa turnovers. May 16 steals silang nakuha dyan laban sa Lakers at pass break points differential na 28-2, sobrang layo, talagang walang naging stopper pagdating sa mga elite guards ng Suns. Sa mismong game recap, nakita na ang pagkawala na Smart, wala silang stalwart na defender and vocal leader sa depensa, kaya mahina ang naging defensive identity ng team sa nangyaring laro na yan, lalo na kapag walang Smart. Ayon sa mga analysts, ang Lakers almost 11 points per 100 possession better kapag may Marcus Smart sa lineup. Ibig sabihin may significant drop off sa depensa kapag wala nga raw siya. Yan din yung nakikita natin sa ilang games pa lang na walang Marcus Smart. Sobrang bumabagsak ang defensive depth ng Lakers at nawawala sila sa control pagdating sa mga perimeter at paint. Bumabalik yung problema ng Lakers sa depensa kapag wala nga raw yung defensive anchor nilang si Smart. Sadyang mahalaga nga raw talaga para sa Lakers ang disrupted on-ball defense, physicality, communication, hustle para kay Smart. Mga bagay na hindi basta nga raw mapapalitan ng ibang role players. Kapag walang Marcus Smart, yan yung problema ng Lakers, kaya kailangan mapanatili nga raw ng mga to na healthy si Marcus Smart sa buong season na to. Pwedeng bando pero kasi nasa injury list din yan ngayon. Na-report na absent si Smart para sa 3 magkakasunod na game ngayon. Bago yan, may mga naunang games na sit out siya dahil sa right quadricep contusion. Ngayon nasa back naman, kaya may ilang early season games na hindi siya maglaro. Sa katunayan, noong October, nag-report siya bilang out dahil sa right quad contusion laban dito sa Timberwolves. So malinaw na may hindi bababa sa 5-6 na laro pa na pwedeng araw na mawala siya o higit pa, sana wag naman. Kapag healthy nga raw si Smart, siya ang defensive anchor ng Lakers. Ayon sa ilang analysis, siya ang may pinakamababang team defensive rating na halos 103.6 sa ilang games sa regular season na to. Kapag siya ang kasama sa loob ng court, mas tumataas pa yan kapag meron nga raw Vanderbilt o Gabe Vincent pa, pwede rin si Jake LaRavia. Ibig sabihin, mas mahusay ang depensa ng Lakers kapag siya ang on-floor at naglilid ng depensa. Dahil sa versatile siya, kaya niyang bantayan ang point guard, shooting guard o kahit small forward pa. Nawawala yung flexibility nito kapag wala siya, kaya habang nasa injury list itong si Smart, kailangan nga raw masolusyonan ng Lakers yung problema o kailangan makabalik nga raw agad itong si Smart sa lineup nila at mabalanse ulit ang defensive depth nila. Kaya maraming analyst at kasama niya sa team ang nagsasabing malaki ang epekto rin ang nawawala sa kanila mula sa communication, hustle, on-ball pressure at defensive identity kapag walang Marcus Smart na kasama sa lineup. Mga bagay nga raw na hindi madaling palitan sa ibang role player nila. Sa madaling salita, kung walang Smart, bumababa talaga agad ang quality ng depensa ng Lakers, hindi lang sa numbers, rating, steals, turnover din talaga. Kaya bagsak ang Lakers ngayon, kundi pati sa intensity, organization. Kaya ganyan na lang kalaki ang nakikitang kawalan ng Lakers kapag walang Smart sa loob ng court.